Ang dalaga ay naipit sa estasyon ng tren ng 30 araw. Dahil tuwing iaangat niya ang kanyang paa, biglang lilito ang isang di nakikitang pader sa harap. Hindi maintindihan ng dalaga ang nangyayari. Kaya nagtanong siya sa pasaherong naghihintay ng tren. Ang kakaiba ay tila hindi siya naririnig ng matanda. Tanging aso lang sa tabi ang tumatahol ng paulit-ulit sa kanya. Pagkatapos ininom ng matanda ang alak sa bote. At dahan-daang lumapit sa riles. Saktong papalapit ang tren ng mabilis. At bigla siyang tumalon pababa. Natakot ng husto ang dalaga sa eksenang iyon. Ngunit kinabukasan lumitaw ang isang kababalaghan. Muling lumitaw ang matandang iyon sa estasyon. Nalilito ang dalaga kaya pumunta siya sa plataporma. Ngunit sa pagkakataong ito sumagot ang matanda. Ngunit tila ayaw ng matanda sa dalaga. Kaya tumayo siya at naghanda upang sumakay ng tren. Hindi inaasahan na gaya rin siya ng dalaga. Nahinarang din ang di nakikitang pader. Nagalit ang matanda, at nag-isip lumabas sa gate ng tiket. Ngunit naroon din ang isa pang di nakikitang pader. Dumating muli ang susunod na araw. Nakilala ng dalaga sa restoran ang isang babaeng umiiyak. Naging mausisa siya, at kusang hinawakan ang luha ng babae. Sa susunod na saglit, muling bumalik sa isip ng dalaga ang nawawalang alaala. Naalala niya na ang pangalan niya pala ay Haimei. Ngunit hindi niya pa rin alam kung bakit siya naipit sa estasyon. Biglang, nakita ni Haimei ang kasintahan at mga magulang na dumating. Doon niya lang naintindihan na patay na pala siya. Ang mga magulang ay pumunta lang upang alalahanin ang kanyang pagpanaw. Ngunit sino nga ba ang may sala? Nagmamadali si Haimei at sumunod palabas. At hindi inaasahan na nakalampas siya sa pader na iyon. Matapos siyang maipit ng 30 araw ay nakalabas rin siya. Masaya si Haimei at sumunod sa kasintahan. Nalaman niyang isa siyang kaluluwa. Kaya dumiretso siyang dumaan sa bakal na pinto ng bahay ng kasintahan. At hindi talaga siya nakikita ng kasintahan. Isang buwan na siyang di umuuwi at nagbago ng husto ang silid ng kasintahan. Lahat ng gamit na inilagay niya noon ay nawala na. At may nakalagay na pahayagan sa mesa ng kasintahan. Yun pala ay ang balita tungkol sa kanya at sa matandang tumalon sa riles. Nakasaad na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay karamdaman sa pag-iisip. Habang tinitingnan ng ngiting masaya sa larawan, hindi matanggap ni Haimei na may problema siya. Pagkatapos pumunta siya sa bahay ng mga magulang. Walang nagbago sa lahat ng bagay doon. Maliban na lang sa pagkawala ng dating saya at halakhak, pumasok muli si Haimei sa sarili niyang silid. At nadagdagan lang ito ng 2 larawan na kulay itim at puti. Nalungkot ng husto si Haimei. Ayaw niyang mamatay ng ganito lang. Nais niyang alamin ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Biglang nakatawag pansin kay Haimei ang isang larawan sa pader. Ang taong ito ay si Dashan. Isang kaklase ng kasintahan ni Haimei. At maraming beses nakakaiba ang kanyang ikilos noong nabubuhay pa siya. Posible kayang may kinalaman siya rito. Biglang naisip ng dalaga na baka patay na nga siya. Ngunit hindi niya maalala kung bakit siya namatay. Para malaman ng lahat, pumunta si Haimei sa bahay ng kaklase ng kasintahan. Dahil kakaiba ang kilos ng taong ito at kainahinala. Si Dashan ay isang doktor. At puno ng mga kakaibang bagay ang kanyang bahay. Nang makita ni Haimei ang isang hanay ng mga baso, agad siyang nakapagbalik-tanaw ng isang alaala noong nabubuhay pa. Noong araw na dumalaw sila ng kasintahan kay Dashan. Hindi niya inaasahan na biglang inayos ni Dashan ang hanay ng mga baso. Habang nagtataka si Haimei, binigyan pa siya ni Dashan ng 2 baso. At nanginginig ang kanyang mga kamay na tila may gustong ipahiwatig. Biglang may kumatok sa pintuan. Isang mabuting ahente ng FBL ang dumating upang imbestigahan ang kaso ni Haimei. Ngunit nagdahilan si Dashan na may kailangan siyang gawin. Itinaboy niya ang ahente ng FBL palabas ng pinto. Nang makita ito ni Haimei sumunod siya sa FBL papunta sa control room. Isa-isang pinanood ng lalaki ang mga kuha ng gabing nangyari ang insidente. Pinakita sa video na tila may humahabol kay Haimei. May kainahinalang figure na nakasuot ng hood sa sulok. Bagaman di makita ang mukha, malapit lang ang bahay ng taong iyon kay Dashan. Kaya nagbalik muli ang FBL sa bahay ni Dashan. At sa pagkakataong ito ay nakipagtulungan siya. Ngunit pagkapasok ng FBL agad niyang nakita ang kapote sa video. Ngunit kahit maraming tanong walang nakuha na ebidensyang makakatulong. Pagkaalis ng FBL lalong naging kakaiba ang kilos ni Dashan. Kinuha niya ang baso sa mesa at nagsimulang manginig. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng bahay. Para malaman ang totoo sinundan siya ni Haimei. Ngunit hindi niya inaasahan na pumunta si Dashan sa mismong puntod ni Haimei. Pagkatapos humingi ng tawad ay agad siyang umalis. Lalo nitong pinatibay kay Haimei. Natiyak may kinalaman si Dashan sa kanyang pagkamatay. Nalilito at masakit ang kalooban ni Haimei. Kaya pumunta siya sa bahay ng kasintahan upang maghanap ng balita. Ngunit hindi niya inaasahan na may bago na itong kasintahan.
Sa loob lang ng isang buwan ay nakalimutan na siya. Nakita ng babae ang litrato ni Haimei kasama ang lalaki. At tinanong kung sino ang babae sa larawan. Nagkunwaring kalmado ang lalaki at agad nagbigay paliwanag. Sinabi niyang ang babae sa larawan ay dating kasintahan niya. Ngunit siya raw ay may depresyon. Sa tuwing may maliit na bagay ay kailangan niyang magpaliwanag ng matagal. At matagal na raw silang naghiwalay. Ngunit kamakailan dahil sa lamalang sakit ay tumalon na ito sa riles. Labis na nasaktan si Haimei nang marinig ito. At nagsimulang magduda kung totoo bang may sakit siya noong nabubuhay pa. Umupo siya sa banyo at umiyak. At nang mahawakan ni Haimei ang sariling luha, biglang bumalik ang maraming pira-pirasong alaala. Naalala niya ang huling sandali bago siya mamatay. At malinaw niyang nakita ang mukha ng salarin. Lumabas na ang kanyang kasintahan pala ang tunay na may problema. Upang pigilan si Haimei na malampasan siya sa karera, ginamit ng kasintahan ang pagbabanta ng hiwalayan laban kay Haimei. Dahil mahal na mahal ni Haimei siya, kaya tinalikuran niya ang pangarap ng buong buhay niya. Sanay ang lalaki sa umaasa lamang sa babae. Madali lang para sa kanya ang magpalit ng kasintahan. At ang dahilan kaya kakaiba ang kilos ng kaklase niya ay dahil gusto niyang paalalahanan si Haimei na makipaghiwalay agad. Maging ang matalik na kaibigan ni Haimei ay pinayuhan siyang lumayo sa lalaki. Ngunit labis nang nahulog si Haimei sa pag-ibig, at hindi na siya nakikinig sa kahit sino. Hanggang sa gabing iyon, nag-away sila dahil sa titulo ng bahay. Doon lang nakita ng babae ang tunay na mukha ng lalaki, kaya tumakbo siya palabas ng bahay. At mahigpit siyang hinabol ng kasintahan. Dahil wala nang mapuntahan si Haimei, tumalon siya sa rehas at nakapasok sa estasyon ng tren. Habang wala na siyang matakbuhan, nadulas siya sa riles. At eksaktong may paparating na tren. Sa pag-iisip nito, napuno ng galit ang puso ni Haimei. At ibinuhos niya ang suntok sa salamin. Ngunit hindi niya inaasahan na mababasag niya ang totoong bagay. Sa kapangyarihang iyon, nais ni Haimei na turuan ng leksyon ang kasintahan. Pagkatapos mamatay at maging kaluluwa, nalaman niyang kaya pala niyang hawakan ang mga bagay sa realidad. At ang nagtulak sa kanya sa kamatayan ay ang kasintahan. Para makaganti, pumunta si Haimei sa bahay ng lalaki ng hating gabi. Kinuha niya ang bagong litrato nilang magkasama at ibinagsak iyon. At labis na natakot ang natutulog na lalaki at bagong kasintahan. Ngunit pinaniwalaan nilang dagalang iyon. Kinabukasan, sinundan ni Haimei ang kasintahan papunta sa ospital. Doon nagtatrabaho ang lalaki. At sinamantala ni Haimei ang pagkakataon gamit ang computer ng lalaki. At nagpadala ng mensahe ng pag-ibig sa kanyang amo. Agad itong ikinagulat ng amo at naguluhan siya. Kaya agad niyang tinawag ang lalaki. At binalaan siyang huwag magpakasigurado sa sarili. Labis na natuwa si Haimei sa pagbatikos ng amo na parang bagyo. At sinabi na kung may susunod pa ay kailangan niyang umalis agad. Ngunit hindi tumigil si Haimei doon. Ilang araw matapos, noon muli niyang ginamit ang telepono ng kasintahan. At nagpadala ng nakakagulong mensahe sa lahat ng katrabaho sa kumpanya. Pagkabasa ng lahat ay walang nakaintindi. At sa pagkakataong ito, natanggal na sa ospital ang lalaki. Pagpasok niya sa bahay, bumungad ang mga inihandang inumin at kandila. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. At tila tumigil ang oras sa paligid. Paulit-ulit na binubuksan at pinapatay ni Haimei ang ilaw. Upang gambalin ang utak ng kasintahan. Dahil sa kasalanang ginawa ng lalaki, agad niyang naisip. Natiyak bumalik ang kaluluwa ni Haimei upang maghiganti. Kaya kinabukasan, itinapon ng lalaki ang litrato ni Haimei sa basurahan. Ngunit sa susunod na saglit, bumalik ito sa mesa. Nataranta ang lalaki. Kinuha niya ang litrato ni Haimei at doon ibinuhos ang galit. Ano nga ba ang nangyayari? Dahil sa lahat ng kakaibang kilos ng lalaki, humiwalay na rin sa kanya ang bagong kasintahan. Mas lalo itong nagulo ang isipan ng lalaki. Sabi niya, ikaw ay sirang damit lamang. Gusto kitang punit-punitin. Sa oras na iyon, niyakap ni Haimei ang leeg ng lalaki mula sa likuran. At pilit siyang nagpupumiglas. Ngunit sa paningin ng bagong kasintahan, nagmumukha siyang nababaliw. Kaya natakot siya at agad tumakas. Nagsimulang maging malabo ang isip ng lalaki. Walang tigil siyang nakikiusap kay Haimei na patawarin siya. At agad siyang tumakbo palabas. Ngunit saan man siya pumunta, laging naroon si Haimei sa kanyang likuran. Tumalon ang lalaki sa rehas at pumasok sa estasyon ng tren. Natisod siya sa takot at nahulog sa riles. At sakto may tren na paparating. Sa oras ng panganib, iniligtas pa rin siya ni Haimei. Sa pagtatapos ng pelikula, dahil sa sobrang takot, dinala ang lalaki sa ospital ng mga baliw. Lesson learned. Maging mapagmahal at mabuting tao lang palagi, para walang magagalit sa atin.